Mapagpalang umaga sa bawat isa. Amen. Tayo po ba lahat ay gising? Amen. Ang kaway po ay napakatulong Like, niya. share, subscribe. Kung ako nga minsan gusto ko ipatuturo sa inyo na may mga pagkakataon na seryoso ako nagbabasa. Pero ang tawag na ito. Hindi naman ako puyat. Totoo po may mga ganong senaryo ng buhay. Antok na antok. Kaya minsan sa ating pakikinig, nakikita mo yung iba nakatulog na iba naghihiga. Yun po ba'y gawa ng Diyos? Ayaw ni Satanas na marinig mo ang mensahe na sasabihin mula sa Diyos. Kaya nandiyan po siya. Kaya sa ating mabuhay, panatili po natin gising ang ating diwa. Amen po ba? Amen. Pilakpan po natin sila. Nakikinig po ba kayong lahat? Amen. Makipagbukas po kayo sa akin sa aklat ng Galatia. Galatia 3:16 hanggang 18. Sabi po niya rito, ngayon nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang supling. Manawain po natin mabuti. Ngayon nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang supling. Hindi sinasabi at sa kanyang mga supling. Ulitin ko po. Ngayon nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang supling. Hindi sinasabi at sa kanyang mga supling. Na ang ibig sabihin ay marami, kundi ang sa iyong supling. Naiisa ang tinutukoy na ito ay si Kristo. Ito ay ang ibig kong sabihin, pinagtibay ng Diyos ang isang kasunduan at ipinangako niyang tutuparin ito. Ang kasunduan iyon ay ang mga pangako ng Diyos ay hindi mapapawalang saysay ng kautusan dumating pagdaraan ng 430 taon. Mababa tayo ng konti para mas malinaw. Nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang mga supling, hindi sinasabi at sa kanyang mga supling, na ang tinutukoy ay marami kundi at sa iyong supling. Naiisa ang tinutukoy at ito'y si Kristo. Ito ang ibig kong sabihin, pinagtibay ng Diyos ang isang kasunduan at ipinangako niyang tutuparin ito. Ang kasunduan iyon ay ang mga pangako ng Diyos ay hindi mapapawalang saysay ng kautusan na dumating pagdaraan ng 430 taon. Kung ang pamana ay ipinagkaloob dahil sa kautusan, nakinig kong mabuti, kung ang pamana ay ipinagkaloob dahil sa kautusan, hindi ito dahil sa pangako, ngunit ang pamana ay ibinigay ng Diyos kay Abraham bilang katuparan ng kanyang pangako. Ano po ang ibig sabihin? Sarili lang na buhay yung mga mayayaman, nakakalaganay silang may mana. Amen po? Amen. Diba? May last will and testament sa mga may kakayanan sa buhay. Pero sa Diyos, ang sabi rito, kung yun daw ay galing sa kautusan, hindi daw yun daw ay pamana. Pero si Abraham, binigyan ng Diyos ng mana dahil sa kanyang pangako. Amen. Sa buhay mong narito ngayon, isa ka ng lahi ni Abraham kasi isa ka na sa sumasampalataya sa Diyos. Kabilang ka na sa magmamana ng pangako ng Diyos. Amen. Hindi dahil may mana. Amen po? Amen. Ano ba yung mga pangako ng Diyos na naririnig mo, na nababasa mo, naririnig mo, pinakasabi sa harapan? Marami ang pangako ang Diyos na sinasabi ang salita ng Diyos. Sa tingin mo, alin ba dun ang pangako ng Diyos sa iyo? Ang sabi ng salita ng Diyos, ito daw ay hindi napapawalang sesay kung ito'y nalagdaan. Amen? Ang Diyos at si Abraham ay mayroon silang sumpaan. At kung ikaw din naman ay lingkod ng Diyos at patuloy na gumaganap sa kanyang mga sinasabi, mga pinag-uutos, at patuloy kang sumusunod sa salita ng Diyos,
May pangako ang Diyos. At mananatili ang pangako yun hanggat mananatili kang nagiging tapat sa Diyos. Kung ikaw ay mawawala sa katapatan sa Diyos, yung pangako ng Diyos ay hindi mo yun makakamtan. Ang pangako kasi nakalaan lang yun sa mga taong tapat sa Diyos. Katulad ni Abraham. Amen. Amen po? Sa buhay na ito, punong-puno tayo ng laban. Minsan, wala ka ng panahon magbasa. Wala ka ng panahon manalangin. Hindi mo pwedeng isang may bagay nito kasi may oras ka dito. Samantalang ang Diyos, naghihintay na kung anong oras mo siya pwedeng kausapin, anong oras mo siya pwedeng pakinggan, anong oras mo. Alam niyo po, napakahirap yung bagay na yun. Kung may iisipin mo mabuti, ang sabi kasi ng Panginoon si Abraham ay nagkaroon ng mana dahil sa pangako. Sa buhay natin, nananatili ka sa Diyos, hindi po ba? Dahil alam mo may pangako ang Diyos. Sa buhay ko, bakit ako nananatili sa Diyos? Kasi kung wala naman akong magiging benepisyo sa Diyos, bakit ako mananatili sa Diyos? Ang Diyos may pangako. Amen. Lagi natin nahawakan na lakaran ang pangako ng Diyos kung gusto mong magtagumpay. Ang buhay na ito punong-puno ng laban, punong-puno ng hirap, punong-puno ng bigat, lahat na yaman ang pinapasa ng kasamaan ay pinapasa na sa iyo. Ako, inuman ako sa maraming problema. Pero salamat sa Panginoon. Hindi simple mabuhay na isang Kristiyano. Punong-puno ka ng pagpipigil sa sarili. Kontrolado ka sa sarili mo, galit ka na, kontrolado mo. Kailangan may kontrol ka. Amen. Lahat ng bagay dapat may kontrol ka. Nasa kontrol ka ng Diyos. Amen. Marami kang gustong gawin, hindi mo magawa. Kasi yung gagawin mo, ayaw ng Diyos. Nahihirapan ka, nagtitiis ka. Kasi yun ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, magtiis. Amen. Pero hindi ibig sabihin na pinagdadaanan mo yan. Walang Diyos na tumutulong. Kung ako tatanungin niyo, kung walang Diyos na sumusubaybay sa akin, hindi na ako nakita rito. Pero naniniwala ako na hawak ako ng Diyos. Amen. Alam ang pagsubok na pinagdadaanan mo sa buwan. Naniniwala ako hawak ako ng Diyos. At hindi ka kaya ibagsak ng mga problema at pagsubok hanggang sabihin kita tapat na sa Diyos. Kasi Diyos ay tapat na nangangako. Amen. At sabi nga sa awit, ang katapatan daw ng Diyos, tunay at takila. Walang may papagka. Mabuhay ka sa pangako ng Diyos. Nakasurvive ka? Masaya mo mapagtatagumpayan yung mga problema, pagsubok. Halo-halo na yun. Alam niyo po ba mga kapatid? Kung matatanggap mo yung pangako, ang pangako ipamamana sa iyo ng Diyos, kung ikaw ay magtitiis, magsasakripisyo, hindi malayo na ang pamanang pangako ay makamit. Sa buhay ni Abraham, kung pag-uusapan natin siya, siya'y masunurin sa Diyos. Inalisa ng Diyos sa lugar kung saan siya sinilang at pinapunta siya sa isang lugar na hindi niya alam. Pero wala siyang maging tanong. Sumunod siya ng mapayapa sa Diyos. Amen. Hindi naman siya napahamak at hindi rin siya pinabayaan. Amen.
bagkus umunlad pa yung kanyang buhay. Kung ang isang bagay na pinapaiwan sa Diyos, hindi mo maiwan at meron siyang pinapagawa na hindi mo magawa dahil meron kang bagay na hindi maiwan, huwag kang umasa na ikaw ay umunlad. Naunawaan niyo po ba yung sinasabi ko? Amen. Kung ang Diyos ay may pinaiiwan sa'yo at hindi mo maiwan, kasi napakalaga sa yung bagay na yun, at hindi mo nasunod yung sinabi ng Diyos, huwag kang umasa na ikaw ay umunlad. Kasi walang pangakong nakalaan sa tao ayaw sumunod sa Diyos. Kalapakan natin sa Diyos. Unang-una na ipag-unlad ng spiritual, wala yung katumbas sa sarap. Amen. Amen. Kasi ikaw yung magbibinipisyo. Once na ang Diyos ay minahal mo, at wala kang tanong na sumusunod sa Diyos, nakakagulat, di ba? Hindi mo pa hinihingi yung isang bagay na nangyayari mo. Naiisip mo lang. Bakit? Hindi kasi bulag ang Diyos. Ano binayas ang piling mo sa buhay mo? Marami kang iiwan. Kung kailangan mong talikuran mo yung pamilya mong hindi sumusunod sa Diyos, gagawin mo yung alam-alam sa Diyos. Kasi ang Diyos ang bahala sa akin. Sabi ko nga nag-pray ako, Lord, sobrang dami kong bigat sa buhay. Parang hindi ko na makakayanin eh. Pero naniniwala ako. Sa lahat ng nangyayari, ito may plano ka. Sa buhay mo. Ano man ang laban mo sa buhay, hanggat nananatili ka sa Diyos, may magandang plano ang Diyos sa buhay. Amen. Pati yung mga taong mahal. Ang kaparaanan ng Diyos iba eh. Minsan masakit, minsan nakakaya, minsan nakakagulat. Diba? Ang kaparaanan ng Diyos, hindi mo alam. Pero huwag kang mag-question sa Diyos. Amen. Bagkus makiusap ko sa Diyos. Ano yung bagay na hindi mo kaya? Ano yung bagay na ikinahihiya mo? Huwag kang mag-question sa Diyos. Bagkus pag-aralan mong makiusap sa Diyos. Amen. Baka sakaling habang ng Diyos ay matanggap. Diba? Siya mo na hindi sumuway kahit minsan. Sino yung pinangakuan? Hindi sinabi na ipinangako sa mga. Diba? Kundi sa iisa. At yung po ay si Kristo. Kung si Abraham ay pinangakuan ng Diyos, at si Jesus Christ yung bunga ng pagganap sa pangako ng Diyos, ikaw na isang Kristiyano na sumasampalataya kay Kristo, kabilang ka kaya sa pinangakuan ng Diyos? Napakalain. Isa ka kaya sa tatanggap na pangako ng Diyos? Amen. Tayo po ang nakakaalam sa ating sarili kung isa ba tayo sa kabilang sa tatanggap. Kung yung pagiging tapat mo sa Diyos, yun ang magiging daan para maging kabilang ka sa pangako. Dahil isa ka sa sumasampalataya kay Kristo. Si Kristo, si Abraham ang pinangakuan, si Kristo ang tumanggap ng mga pangako at tayo'y kabilang doon. Kung pinanghihinaan ka sa iyong pananampalataya, magbago ka ng isip. Kung nag-aalinlangan ka sa Diyos, magbago ka ng isip. Dahil Diyos ang pinag-aalinlanganan mo. Sa liksik niya buong pagkatao. Naunawaan niyo po ba? Totoo ang Diyos. Amen. Sa simple pa lang na pananalangin, minsan iniisip mo pa lang, nasabi ko na ito kanina. Hindi mo pa hinihingi sa Diyos, dumarating. Kasi ganun katapat ang Diyos. Kung ang Diyos ay tapat, hinahanapin ng Diyos, paano ka maging tapat?
Katapatan mo, O Diyos ko, na iyong dakilan. Lagi kong iniisip sa buhay na kahit kailan, kung kayo magtatapat sa Diyos, at kung kayo magtatapat sa Diyos, ang katapatan ng Diyos ay dakila. Amen. Lahat tayo nag-aangal ng tulong ng Diyos. Wala ritong pumasok na hindi nangangailangan sa tulong ng Diyos. Amen po? Amen. Bakit ka narito? Kasi kailangan mo ang Diyos, kailangan mo ang tulong ng Diyos. Kaya kung nasa Diyos ka, tutuhanin mo na. Minsan sinisiklot-siklo tayo sa ating mga pagkakamali. Ano yung karangalan ng Diyos sa atin kung halayo nagpapasiklot-siklot sa mga pagkakamali? Pwede naman hingin sa Diyos. Panginoon, bigyan niyo po ako ng katatagan at tuluyang kumaiwasan yung mga bagay na nagpapahamak sa akin. Pwede naman humiling sa Diyos. At nais mo makamta ng pangako ng Diyos. Si Abraham kasi naging tapat sa Diyos, kaya hanggang sa kanyang kamatayan, yung kanyang lahi ay tumanggap ng mga pangako ng Diyos. Amen. At kabilang tayo doon sa tatanggap nito. Amen. Huwag natin sayangin yung mga panahon at oras na tayo naupo dyan, nakinig. Hello? Amen. Huwag natin sayangin yung mga panahon, yung taon, yung araw, yung buwan, yung linggo, na naupo ka riyan, na nakinig. Kasi isang araw na walang ka ng gana. Dahil kung ano yung mga problema at pagsubok mo na ayaw mo na, napapagod ka na, nagsasawa ka na. Tatandaan mo kapatid, sinayang mo lang yung panahon mo kasi once na tumalikod ka sa Diyos, humarap ka sa demonyo. Tatandaan niyo yan. Kung ang Diyos ay kaharap mo ngayon, pag tumalikod ka sa Diyos, kanino kaharap? Lahat ng pangako na narinig mo na baliwala. Amen? Masaya sa Diyos kahit maraming pagsubok. Payapa sa Diyos kahit maraming problema. Payapa sa Diyos kahit maraming kang problema. Payapa sa Diyos. Amen po? Amen. Sinasabi ko yan kasi nararanasan ko yan. Binabalintong man ako ng problema at pagsubok pero payapa yung puso ko. Bakit? Mayroong Diyos. Kaya mong sawayin yung mga pabigat na bagay sa iyo sa ngalan ni Jesus. Natutuwa ko sa Panginoon, ay hindi na yung lahat. Parang lahat yata ay gising. Sarap ko kalanin yung ang kahit wala ang pastor, naniniwala ako yung narito ang Diyos. Amen. Napakabuti talaga ng Diyos sa Jesus is my Sa lahat ng name. panahon. Kasi buo na sa isip nila na kahit leaders lang ang nagtuturo, naniniwala sila na wala sa pastor kung di nasa salita ng Diyos ang blessing. Amen. Hello? Amen po? Diba? Wala sa kanino mang tao yung pagpapala, kundi nagpapala ay nagmumula sa Diyos. Amen. Kaya wag kang mamimili kung sino yung napapakinggan. Ayaw kung makinig ka ng tuturo na yan. Saan bahay mag-aaral yan? Ano yan magturo? Marahas yan. Ay ganon. Huwag kung ganon. Amen. Yun ay kisangkapan lamang ng Diyos kung bakit mo narinig. Kinasangkapan lang sa Diyos para marinig mo yan. Amen. Amen po? Ang totoong pagpapala ay nanggagaling sa Diyos, hindi nanggagaling sa tagapagturo. Amen. Kapatid, kumusta? Buti ang Diyos mo. Sayang ng tinig mo, pinagpahinga mo. Pinagta mo sa sanlibutan, ibabalik ka ng Diyos para kumanta sa Diyos. Ganun po kabuti ang Panginoon. Uulitin ko po, ang pangako raw ng Diyos ay hindi sa mga anak kundi sa iisa. Amen. Si isang lahi ni Abraham yung po kay Jesus.
At lahat ng sumampalataya kay Jesus Christ, kasama sa pinangakuan ng Diyos. Amen. Ano ba yung pangako ng Diyos? Sa tingin mo, ano ba yung pangako ng Diyos? Unang-una na sa pinangako, yung buhay na walang hanggan ay pinangako ng Diyos. Pangalawa, yung kapayapaan mo dito sa lupa na hindi nabibili sa tindahan. Ano niyo po ba? Amen. Yung kapayapaan mo sa lupa na walang katumbas na halaga na kahit saan mo hanapin na hindi mo makikita, maliban sa nangakakong Diyos. Enjoyin mo yung bagay na yun. Huwag kang hanap na kung ano-anong bagay para mawala ka sa Panginoon. Makita mo lang minsan na maramdaman mo minsan na pinayapan ka ng Diyos. Dapat tinitreasure mo yung bagay na yun. Sundan mo yun, doon pala nanggagaling yung pagpapala. Yung kapayapaan. Amen. Ako, sabihin ko sa inyo, nagsimula ako sa, di po to Jesus is my life. Puno-puno ako ng pagluwas. Sasabihin sa iyo ng kapatiran mo, ikaw wala kang karapatan nagturo dyan kasi kahihiyan ka ng Diyos. Dinuduro ako. Ikaw ayaw kitang kausap kasi ang tanga-tanga mong kausap, hindi ka nakakaintindi. Sinabi ko sa Diyos, narito ako sa iyo, hindi para sa mga kapatiran. Narito ako para sa iyo. Kung kalobang ako'y manatili, hawakan niyo po ako. Hindi ko madama yung panglalait, yung paninira, yung pananakit, hindi ko madama. Ang sabi ko sa Diyos, padala mo lang ito na sa akin. Ipagtanggol niyo po ako sa mga tao na maaari sa akin. Pero wala akong ipinanalangin na may alisin sila sa church para maiwan ako. Pero isa lang ang nakita ko. Lahat ng nanakit sa akin, inalis ng Diyos ay ito. Buti po ba ang Diyos? Gusto ng Diyos na mag-ikot ako masaya at kaya pa na walang nakakasakit sa akin. Yun po ang nakita ko sa Diyos. Kaya kahit nahihirapan ako sa buhay, nagpapatuloy ako sa Diyos. Kasi minsan ko lang nakita na ipinagtanggol ako ng Diyos. Na hindi kayang gawin ng aking kapwa, yung kapwa ko ay nagpapahirap at nananakit sa akin. Alam ko ba ito ng Diyos? Napakaraming tao yung ngayon sa akin ng Diyos. Yung mga taong dumuduro sa akin, yung mga taong ikaw ayaw ginakausap, wala kang ginakausap. Kaya hiyan sa sunod yung pamilya, lahat yung naranasan ko yan. Marami akong pamilya na rinig. Pero dahil mahal ko ang Diyos, hindi ko sila ninagdaan. Nanatili ako nakabuko sa Diyos. At wala nakakalang na lalamin para ako sa harapan niyo para ipangaral sa itan. Lalangin mo na maranasan niyo sa iyong buhay. Manatili kayo sa Panginoon. Kasi hindi sila na wala mawawalan kung hindi ka. Hindi po ba? Kung ako dinala ko yung mga pangit na karanasan ko, hindi nila ako inabutan dito. Nagdaraldal ako sa mga pangit na narinig ko, pero iniisip ko yung Diyos. Kung bakit nga ba ako nasa church dahil pa sa aking mga kasama, katabi. Narito ko sa church dahil sa Diyos. Amen. Narito ko sa church dahil sa Diyos. Tandaan yan. Amen. Palapakan natin si Lord. Kaya pag-aralan mo magtiis. Kung hindi ka nakapagtiis, na marami kang reklamo, marami kang hinahanap, nawawalan ka, hindi ka magkakaroon. Nalawali po ba? Amen. At sabi po sa Roma 5, pasensya na kayo. Bukong na bukong ako sa problema, pagsubok sa buhay. Pero alam kong mabuti ang Diyos. Amen. At nananatiling mabuti ang Diyos. Ang sabi po niya rito,
sapagkat napawalang salaan na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos. Ulitin ko po. Mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos. Kaya kung hindi ka payapa sa Diyos, ibig sabihin wala ka pang paugnayan kay Kristo. Uulitin ko po, kung hindi ka papayapa, wala ka pang kaugnayan kay Kristo. Pero kung sa kabila na madilob yung nangyayari sa buhay, payapa ka sa makatuwid, may kaugnayan ka na kay Kristo. Ano pa nga natin si Lord? Iiwanan ko sa inyo po yung salita niya. Malino na sinabi ng Diyos. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang kaugnayan sa Diyos. Amen? Oh. Kung nakaugnay ka sa Diyos, sinisiklot-siklot ka man ang lahat ng uri ng problema at pagsubok, payapa pa rin ikaw kapatid. Amen. Amen. At ang sabi po niya rito, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo, tinamasa natin ang magandahang loob ng Diyos at tayo ay nagagalak sa kanyang kaluwalhatian. Makinig. Hindi lamang yan. Ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Nagagalak ka pa habang may pagtitiis ka? O nagre-reklamo ka? Sabi niya kasi ikinagagalak daw natin yung mga kahirapang ating tinitiis. Ikinagagalak mo ba? Na habang nasa Panginoon ka, ganyan yung nararanasan mo. Opo. Ang sabi niya rito, dahil alam natin ito'y magbubunga ng pagtitiyaga. Yung hindi nakapagtiis, wala po talagang tiyaga yun. Kaya nawawala. Pero nagtitiis at nagtiyatiyaga, nananatili po, nagkakaroon po yan. Amen? Nagkakaroon ng ano? Yung pananampalataya na kaugnay kay Kristo, nagkakaroon ka ng kapayapaan na hindi nabibigay kahit saan. Amen. Yun po ang pinakamahalaga, yung payapa ay yung buhay mo. Kahit wala ka ng mga tinatangkilik na kung ano, basta payapa yung buhay mo, wala kang maraming isipin. Lahat nakasabit sa Diyos. Ang sabi niya, pagtsatsaga, at ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. Kaya pala ang tao walang mabuting pagkatao isang tao kasi wala siyang pagtitis at wala siyang sabi. Diba yung mga dalos-dalos na desisyon? Hindi siya marunong magtiis, wala siyang pagtitimpi at wala siyang pagtsatsaga. Sabi niya, yung may pagtitiis at may pagtsatsaga ay nagbubunga raw ng mabuting pagkatao. Purihin ng Diyos. Ayaw mo mag-on ngayon. Ganun po ito ay punong-puno ng pagtitiis at pagtitimpi. Yung mabuting pagkatao pala ay nagbubuo sa buhay mo. Amen? Ang sabi niya, nagbubunga ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Ano daw yung dulot? Ano daw yung mga bunga ng pagtitiis at pagtsatsaga? Narinig niyo po bang mainam? Ang tao daw na may kaugnayan kay Kristo ay mayroon ng kapayapaan. Hello? Amen. Mabuti po ang Diyos. Amen. At ang tao daw na may pagtitiis ay nagbubunga ng pagtsatsaga. Amen. At ang tao may pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. Amen.
Amen. Amen. Huwag kayong antukin, alas 12 na. Alas 12 kiss na. Isang oras pa. Purihin ng Diyos. Amen? Nakunuhan niyo ba? Amen. Ang pagkikipag-isa kay Kristo ay nagbubunga sa inyo ng kapayapaan. Amen? Amen. Kung wala ka pang kapayapaan, sikapin mo makipag-isa kay Kristo para madama mo yung kapayapaan. Amen. Amen. Oh. At sikapin mo magtiis, ano man yung nararanasan mong hirap kawalan, na wag ka mawala sa Diyos kahit ikaw ay nagdadanas niya. Kasi nagbubunga rin ang pagtiyatyo na iyong pagtitiis. Amen. At ang pagtitiis ay nagkakaroon ka ng mabuting pagkatao. Ayun. Amen. Lahat naman mo ng mabuting tao, amen? Minsan nasabi ko na nga ito eh. Kung tayo nung nawawala pa sa Diyos ay masasamang tao. Nung napunta sa tayo sa Diyos, naging mabuting tao tayo. Amen po ba? Pero subukan mo na mawala ka sa Diyos pang samantala, babalik yung totoong ikaw. Kasi habang nasa Diyos ka, tinatago mo lang yung personalidad mo ng Diyos para hindi ka magkaroon ng kapulaan sa iba. Pero kung hindi ka susunod sa Diyos, lalabas yung totoong ikaw. Hello? Naunawan niyo po ba? Minsan nawala ka sa alay ng Diyos, di ba lumalabas yung pagiging mga halimaw na ugali natin? Hindi mo sinumali mo. Pag nasa pool ka, lalabas yung totoong ikaw. Kung maaari pati mo kung tumiig kasi tumatayo eh. Marahol ka ba kay Mendoza? Amen? Amen po? At kung ikaw ay may mga sekreto sa buhay, ito lang yung alam ko eh. Kung ikaw ay mga tinatagong sekreto sa buhay na ayaw mong malaman ng mundo, idulog mo sa Diyos para itago niya. Ang Diyos ang pinakamainam na tago. Nakuha po ba? Amen. Yung pagkatao ko, pinatago ko yan sa Diyos. Maliwan na kalkalin ko yung pagkatao ko sa iyo. Tsaka nyo lang malalaman kung ano ako, sino ako. Kasi ipinatago ko na sa Diyos yung buhay ko. Hello? Kasi lahat ng bagay nasa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Kaya sikapin natin na magkaroon ng pagtitiis, pagtsatsaga, at magkaroon tayo ng mabuting pagkatao sa harapan ng Diyos at darating yung pag-asa na ipinangako ng Diyos. Amen. May mga requirements sa Diyos na patutunan, ano pa man tayo bago mo makuha yung pangako niya. May gagawin ka tayo. Hindi piling sumunod ka lang ngayon, umaasa ka na sa pangako. Pero wala kang ginawa, may iban sa patutunan mo. Ang hirap nun. Mahigpit ang Diyos. Pero hindi siya masama. Naunawaan niyo ba? Amen. Mahigpit ang laban sa Diyos, mahigpit. Marami siyang bawal. Ayaw ko maging Christian, ang daming bawal niyan. Sino ba sabi sa'yo? Bawal magkasala. Pero marami kasing kasalanan. Hindi po ba? Ang kasalanan, hindi lang isa, maraming kasalanan, kaya maraming bawal. Hello? Parang wala nang nakikinig. Amen. Ang Diyos ay mabuti. Sabi niya tulad ito para magkaroon tayo ng kaalaman sa mga bagay na gusto ng Diyos. Kahit na ako natututo ako. Ay, kailangan ko palang gawin ito. Eh, hindi puno-puno naman talaga ako ng pagkikris noong panahon. Puno-puno na ako ng pagluha. Pero pagkasunuluha, ako pangungiti. Kasi hindi naman yung mga problema yung nagpapagilan, kundi ang hindi siya nagpapagigil sa inyo. Diba, naiisip mo isang araw, yung mga inisip mo nangyari na, kasi mabuti si Lord. Hindi mo ba? Amen. May papatuloy para iyak, alam mo, apil-apil. Pero nagagalak ka sa pinapatuloy niya kasi, siyempre nag-i-expect na mararanasan niya. Kung bansa ka ba? Samantalang dito na siya sa R&B, hindi na siya ulitin kasi wala na siya sa worker. Wala na siya sa, diba, pagpapatayaan ng mga basketball. Amen. Pinatago ng Diyos ang buhay natin. Kaya huwag kang maiwala na yung buhay na hindi kayang baguhin ng Diyos. Yung wala nga kakayanan, pinag-aaral ng Diyos kahit walang pera.
Mag-graduate na lang. Kung isang minito na yun, matagal nag-graduate yun. At wala yung pera, umiyak din yun, ilang araw walang pera. Dahil mabuti ang Diyos, sa buhay niyo, ganun din ang mangyayari sa inyo kung maging tapat kayo sa Diyos. Kasi may pangako siya. Di ba nakaka-inspire pagka ganun? Gawin natin yung inspirasyon yung ating mga kapatid na nagtatagumpay. At ipanalangin natin yung mga kapatid natin na nakikita natin pinaghihinaan ng Diyos. Palapakan natin sa inyo. Amen? Kung ano niyo po ba yung mga sinasabi ko ito? Kung naiinip na kayo, wala kayong magagawa, oras. Amen po? Amen. Eh, medyo inaantok yan, dilat-dilat lang naman lang, nakikita kayo ni Lord. Tingin ko walang inaantok, si Ate Lolit lang eh. Si Jesus lang. Nakita kita, hindi sinasadya. Kaya hindi ko kaya natin mo. Siguro napuyat na naman yan sa kalalaba, kaya puyat ko. Amen? Gising mo? Dalawa sila. Amen? Naalamaan niyo ba yung sinabi ng Diyos? Isa-isip mong mabuti kung hindi ka nakakalasap ng kapayapaan, ibig sabihin, wala ka pang kaugnayan kay Kristo. Paano ba magkaroon ng kaugnayan kay Kristo? Ang tanong. Paano ba magkaroon ng... Paano ako magkakaroon ng kaugnayan kay Kristo para makalasap ako ng kapayapaan? Simple. May tinatawag na acts. Ilang battery? May ACPS, di ba? Paano? Unang-una, pag ikaw ay nag-pray, pupurihin mo ang Diyos. Amen. Di ba? Pangalawa, mangungumpisal ka sa Diyos. Amen. Hindi dun sa Father. Hello? Sorry naman. Kamali ako noon eh. Nangungumpisal ka sa Diyos. Napakabuti mo o Diyos. Amen. Sa habang panahon na ako'y nagkasala, ito pa buhay pa ako, may pagkakataon pa akong makalapit, humingi ka na ng tawad sa Diyos. Eh, di ba, i-honor mo yung Lord. Pag C, mangungumpisal ka sa Diyos. Yung T, magpapasalamat ka. At saka sa S, tsaka ka manghihingi, sa supplication, tsaka ka manghihingi. Hihingi mo ng tawad ng lahat. Tanggapin mo si Kristo sa buhay mo. At magbago ka. Isang araw mararamdaman mo yung kapayapaan na hinahanap mo. Nasa Kristo, si Kristo pala ay nasa iyo. Napakasimple. Kasi ako naman. Amen. Aaminin mo sa Diyos na nagkasala ka at magbago ka. Amen. Huwag mo nang balikan yung mga bagay na nagpapahirap sa harapan ng Diyos. Magbago ka. Isang araw wala lang sa kung payapa ka na pala. Kasi mabuti ang Diyos eh. Yun ang sekreto, yung pagtanggap na ikaw ay nagkamali, pag-amin, pagsuko, pagtigil, pagputol sa kasalanan, at pagpapatuloy sa pagsunod sa Diyos, ay ang kapayapaan sa iyo kapatid. Kahit ang hirap gumawa ng tulog ako, hindi. Matutulog ako in 5 minutes, matutulog ako. Bakit? Payapa nga ako eh. Kahit nasa sako ng bigas na balubal ako, nakakatulog ako eh. Pag binapuan ka ng kapayapaan, ibig sabihin, dumapok na si Kristo sa puso mo. Palakpakan natin sila. At ang dulot daw ng kapayapaan ay pagtitiis, pagtsatsaga, Amen. mabuting pagkatao, at pag-asa sa hinaharap. Mabuti ang Kristo, sinalansan ba naman yung bagay na yun? Nakasalansan pala! Kumbaga, na-advise yung bagay. Hanggang sa dumating ka dun sa ipinangako ng Diyos dun sa urok ng pananampalataya mo, nandun yung pag-asa. Mahirap pero masaya. Sa buhay na ito, kung walang lingkod ng Diyos na nagtityaga at nagtitiis, walang iglesiang mabubuo, walang church na mananatili. At isa
Isa lang mga kapatid, habang ikaw ay payapa, ipanalangin mo rin yung kapatiran mo na makalaman din sila ng kapayapaan. Amen. Para sila man din ay makapagpatuloy sa kanilang pananampalataya. Kasi napakahirap na walang nananalangin. Sabi ko nga doon sa lugar ng Chaong, kahit hindi kayo nakakaluwa, hindi kayo nakakapag-pray, mayroon leaders at pastor na nananalangin sa inyo. Araw at gabi. Kaya kay palad ninyo, kung napasok kayo sa Jesus is My Life Family, kasi araw-araw may nananalangin sa inyo. Sa ibang church, hindi ko alam kung may pinagpipilitan nilang kapatiran. Hindi natin alam. Hirap naman maghusga. Ako talaga natin alam. Hindi po ba? Pero sa Jesus is My Life, kay papalad ng mga pumapasok sa iglesia ito kasi ang buhay mo kasama na sa pananalangin. Pati pamilya mo. Kalagpakan natin si Lord. Okay, tapos na naman ang oras ni Maria. Okay, ng Diyos. At ang sabi sa Galatia 2 verse 4, ang sabi ko niya rito, sila. Kahit may ilang, yan. O yun. Kanina na-share ko na. Kahit may ilang buwan na kapatid. May huwad na kapatid raw, pakinig. Hindi ko may sabi nito, ha? Sinasabi ko ng salita ng Diyos. Kahit may ilang buwan na kapatid na nagtatagka ng gayon, nakikihalubilo sila sa amin upang manmanan ang kalayaang taglay natin kay Kristo Jesus. Nakikihalubilo raw, diba? Salita nito po ng Diyos. May mga huwad na kapatid, pumapasok daw sa church upang manmanan yung kalayaang taglay natin galing kay Kristo. Palakpakan natin sila. May kalayaan kay Kristo. Amen. Baka ba may huwad na kapatid na nagmamanman sa'yo para pabagsakin ka? Ay ano ngayon? Nasa Diyos naman ako. Amen. May magagawa ka ba? Amen. Di ba wala? Amen. Magmanman ka man araw at gabi, pagbabagsak ka man, wala akong magagawa sa Diyos kasi Diyos ang may hawak sa akin. Amen? Sabi niya rito, di ba? Naging kaluluwi na sa atin upang manmanan ang kalayaang taglay natin kay Kristo Jesus. Nais nilang kami, maging mga alipin, hindi kami nagpaalipin sa kanilang kagustuhan kahit isang saglit upang maingatan namin para sa inyo ang tunay na kaunlaran ng magandang balita. Dapat pala iniingatan ang kahulugan, iniingatan ang magandang balita sa buhay ng bawat walang palataya. Hello? Amen. Mag-iingat ka, manampalataya ka na. Ingatan mo yung mabuting balita na nandyan sa buhay mo. Yung dala-dala mo habang ikaw ay lumalakad, nakasuklong sa pagkatao mo yung magandang balita, yung mabuting balita na galing kay Kristo. At yan ang magpuprotekta sa iyo. Hello? Amen. Amen. Ang salita ng Diyos, isinusuot yan. Isinusuot yan sa pagkatao. Ibinibihis yan sa pagkatao kung salita ng Diyos. Ay, ano nang uga sa'yo ng kaaway? Mananatili ka lang na nahuga, hindi ka kayang buhay. Amen po ba? Amen. Natutunan ko eh. Ang salita ng Diyos ay isinusuot. Dahil bakit? Nagbihisan na daw tayo ng salita. Ano ba yung pagbibihis? Paano ba nabinibihisan yung tao? Nabihisan ka na ng salita ng Diyos, tapos tagpo ang kapaliguan. Humad ka saan? Sa pananampalataya, sa pagtitiwala sa Diyos. Humad ka sa maraming bagay. Kung ikaw ay nakakristo, nabihisan ka na, suot-suot mo yung salita ng Diyos. Yun ang laban mo sa mga bagay na nagpapanganak sa iyo. Amen po ba? Amen. Kaya mabuti yung ginagala sa salita niya, suot-suot ng araw-araw. Kasi walang piling maghubad doon. Maliban ikaw mismo yung humubad. Hello? Ano mo yung sinabi ng Diyos? May nagmamanman sa iyo. Sa kapwa mo manampalataya. Dinamanman na yung kalayaan mo na galing kay Kristo. Malaya ka. Pinalaya ka na kasi ng Diyos saan? Sa dating pagkakasal.
pagkatao mo, pinalitan na ng bagong pagkatao kasi pinalaya ka na ng Diyos. Amen. Ako dating maring ubod ng salbahe. Wala away kayo, nagmamahal na ako. Kung ngayon nagmumura ako, nagsusupa, ngayon nananalangin na ako. Bakit? Kasi pinago na ako ng Diyos. Yun po yung bunga ng pananampalataya na pakikipagay sa kay Kristo. Na hindi natin nahanap ng unang panahon na tayo ay pa sa Diyos. Kaya sinasabi ng Panginoon dito, di ba? Upang maingatan daw yung mabuting balita sa pagkatao mo. Anong sabi kanina? Magkaroon ka ng pag-ibig, pagtsatsaga, magkaroon ka ng mabuting pagkatao, at yung pagkasa darating doon. Yun po kasama po sila. Naunawaan niyo po ba? Amen. Kayo kung ganun yung nagiging paninaw natin sa Panginoon, di ba napakasaya? Masaya ang buhay Kristiyano kahit maraming pagsubok sa buhay. Lahat naman kayo, di ba? Dalas yun. Hindi lang kahirapan sa pera yung problema, ha? Kasi ang pera, madaling sinusuna. Amen. Madaling solusyonan ng pera kung pera lang ang pag-uusapan. Gumawa ka ng iligan, magkakapera. Mangutang ka ng 5-6, magkakapera. Pero yung problema, solusyon sa pamilya, wala kang magagawa. Maliban inuwag mo yan sa pamilya. Napakahirap na laban. Pamilya mo, kalaban mo, napakahirap mo nun. Kasalo mo sa pagkain, kagalit mo. Hinahanda mo sa pagkain, kagalit mo. Mahirap po yun. Iba't ibang uri ang problema pinagdadaanan natin. Kaya kung titignan natin, kung problema lang, ang pera lang ang problema mo, makalat siya. Magaling na natin ang pera. Pero yung kasagutan sa problema sa pamilya, napakahirap na po. Kasi may sarili silang kaisipan, plano, desisyon sa buhay, hindi sila kaya mo. Kung sila pinili bilang mo, magkakakasukat. Amen po ba? Diyos na. Diyos na. Palapakan nga natin sila. Pumili ng Diyos. Amen. Ang sabi sa Isaiah, maiksi na. Malapit na minamadali na ni Kamarya. Isaiah 60 verse 22b. Ang sabi niya, Ako si Yahweh na kaagad tumutupad sa aking mga pangako kapag dumating na ang aking takdang panahon. Nakikinig po ba? Amen. Sabi niya, ako si Yahweh na kaagad tumutupad sa aking mga pangako. Sabi po niya, kapag dumating na ang takdang panahon. Ang tagal naman dumating yung pangako ninyo. Ang tagal-tagal ko ng isang, tagal ko ng narinig ko. Matagal ko ng pagsikapan, pero hindi ko pa nakuha. Sabi niya, kaagad raw siyang tumutupad, pero kung kapanahon na ng Diyos. Pagdating sa panahon ng Diyos, aanin mo yung kanyang ipinangako. Kaya, please ka mag-check ako, mag-check ka. Amen po. Kaagad naman din siyang tumutupad eh. Iba kasi mainipin, ang tagal-tagal mo na din sa Jesus is my life. Hindi naman nagbabago yung buhay ko, mahirap pa rin naman ako. May ganun, amen? Wala pang babago, katulad pa rin sa dati. Baka may kulang. Baka po may kulang mga kapatid. Ako halimbawa ko na lang sa inyo yung aking buhay. Napakatagal ko ng walang asawa. 1995, wala na akong asawa. Nagtaguyod ako ng mga anak. Nagkanya-kanya silang buhay araw-araw. Mahirap. Pero hindi ako pinabayaan ng Diyos. Hanggang dumating ako sa Panginoon, nawala na ako ng amo. Hindi niya hinayaan na makuha ako kasi pag ako nangamuhan, wala na akong panahon sa Diyos kasi may panahon ako sa aking amo. Amen po? Hinawakan ko yung pangako niya eh. Sabi ng Panginoon na magbubukas ko ng mga durungawan sa langit kung tutupad ka, di ba? Hinawakan ko. Maraming sources ang Diyos na binigay sa akin. Sa aking puso, sa aking isip. Hindi man ako totally nag-aral ng katulad sa iba.
Pero pinuno ng Diyos ng kaalaman yung buhay ko para mabuhay ako ng marangal maayos sa harapan ng Diyos. Amen. Naalala ko nga si Carlo noon. Pag nakikita daw niya ako lumulus mo sa kabukan, umiiyak siya. Awang-awa daw siya sa akin. Awawa naman itong kapatid ko, nangawa ako, puro-puro. Huwag kang maawa sa akin. Marangal na buhay yung ginagawa. Padala ng Diyos Ama ko kung niyan para makasobrang ito. Hello. Naunawaan niyo po ba? Mabuhay ka ng mapayapa at masaya kung ano meron ibinibigay sa iyo ng Diyos. Enjoy your life. Baka nagkakanap na kung ano-ano. Naunawaan niyo po ba? Hindi niya ako naunawa nung sinabi ko sa kanya, iiyak ako pag nakikita kang lumusong ka sa kalkungan. Nagsusuot ka ng buta, nang-harvest ka ng mga lain dyan sa damo. Huwag mo kumiyak ang kapatid. Kailangan ko mabuhay. Hello. Amen? Kung hindi ka mapaghanap, kapag-tiis ka, mabubuhay ka na. Bakit hindi sumasaya ang tao? Kahit may normal, hindi naman gutom. May pera naman. May trabaho naman. Bakit hindi sila sumasaya? Pag nagkapera sila, wala silang magbabudget sa buhay. Pag may pera sila, sige sila, labas. Maisip nila na wala na silang pera kung naubos. Kailangan pa na natin bukas. Hindi pinag-isipan yung paggamit ng pera, no? Ito una yun sa paghihirap ng tao eh. Dahil kung pera ngayon, bamili tayo, ubos na bamili. Kinabukasan, may bayaran pala, biglang may aksidente, wala silang maubos na pera. Yung problema, di ba? Hindi kasi matalino sa buhay eh. Unang-una ay nagpapahirap sa tao. Pag nakakita ng gustong bilhin, kahit hindi naman doon nakabalik sa pera, bibilhin. Ano pa, kinabukasan, mangungutang. Kasi di ba? Di po ba? Tama po ba? Yes. Kaya naman sa mga utang. Isa yung sa dahilan ng problema ng tao eh. Pag hindi mo kailangan, huwag mong bilhin. Maliban sa kailangan mo, yung bilhin mo. Para magaan yung buhay mo. Pagbili mo na lang yan ng sabon, ibinili mo pa ng ice cream. Kinabukasan, paglalaba ka, mangungutang ka sa tindahan, ibinili mo ng ice cream, kumain ka naman ah. Hello, emin po ba? May ganon. Kailangan natin matuto sa buhay para tayo sumaya, gumana ang ating buhay. Kaya hindi makasunod sa nun eh. Ang daming pangarap. Hindi naman naganap. Sabi na ni Sina, madaling tumupad sa kanyang pangako sa taklang panahon ay binod niya. Eh kung hindi pagkalooban ng Lord, natanggapin mo yung pinangako niya, eh ngayon, hindi naghahalong ka. Amen po? Amen. Kalinuhan natin ang buhay para tayo sumaya. Ako nga sabi ko, si 95, wala akong asawa, pero masaya ako eh. Kasi kung ano lang yung kailangan ko, yun lang ang binibili ko. At nag-iipon ko yung pera ko, pag may kailangan ako, yun lang ang bibili ko. Dahil pag ano hinihingi ng pera, saan mo gagamitin? Kung magsisigarilyo ka, bumili magtrabaho ka. Hindi pwede pinagtrabaho, papanigarilyo mo. Anong kasaya-saya mo? Ano po ba? Ano ka, magdivisyo ka, tapos sa akin maningin? At magtrabaho ka. Hindi masaya. Pasanin, di po ba? Pero tinuturuan tayo ng Diyos paano tayo sasaya. Amen? Amen. Purihin ang Panginoon. Naunawaan niyo po ba? Yes. Last verse, naiksi na lang. Ang sabi po niya rito, ito ang aking kasunduan sa inyo, sabi ni Yahweh. Makinig kong mabuti, may sinasabing pakikipasok ang kasunduan ng Diyos. Ito ang aking kasunduan sa inyo, sabi ni Yahweh. Ibinigay ko na ang aking kapangyarihan at mga katuruan upang sumainyo. Magpakailanman, sabi po niya rito. Ibinigay ko na ang aking kasunduan, ang aking kapangyarihan, at mga katuruan upang sumainyo. May kapangyarihan at may katuruan. Upang sumain magpakailanman mula ngayon, ay susundin ninyo ako. Amen. Anong gusto ng Diyos?
yung pagiging tapat mo sa Diyos. Amen. Requirements po ng Lord, ibinigay na raw yung kanyang kapangyarihan at yung kanyang pakikipagkasundo sa atin. Nakikinig po ba ang mga? Amen. Maliwanag na sinasabi ng Diyos. Mula ngayon, ay sundin ninyo ako at tuturuan ang inyong mga anak at salinlahi na sumunod sa akin sa buong panahong darating. Hello. Kung hindi man sila susunod sa atin, ang mahalaga tinuruan natin sila, wala na tayong pananagutan sa Diyos. Amen. Amen? Pero mayroon tayong gagawin. Nakikipagkasun, ang gusto niya, sumunod lang tayo sa Diyos na walang tanong. Mahirap, no? Maraming nahihirapan dyan. Pero kung mahal mo ang Diyos, kahit nahihirapan ka, gagawin mo yun. Kasi yun ang katungkulan mo sumunod sa Diyos. Amen ba? Amen. Kung mahal mo ang Diyos, gagawin mo yun kahit nahihirapan ka. Kasi yun ang katungkulan mo bilang anak ng Diyos. Wala namang mahirap na pagsunod. Ay madaling pagsunod. Lahat yung paghihirapan mo. Naunawaan niyo po ba? Amen. Nalulungkot na kayo, gutom na kayo. Gutom na kayo. Lagi kong sinasabi, kung kayo ay pupunta sa church, magsahin kayo ng maaga, kumain kayo ng busog. Para pagdating sa church, nakikinig, hindi pinapakinggan yung pagtunog ng inyong bulati. Amen. Sino yung gutom? Di ba, ka, malaki ka naman. Amen? Nakunawaan niyo po ba? Tuwing araw ng linggo, gigising kayo ng maaga, magsaing kayo para sa inyong mga pamilyang hindi sumasamba, para walang sasabihin sa inyo at kumain kayong busog, para pagdating sa church, mapayapa kayong nakikinig. Amen. At sa araw ng Sabado, matutulog kayo ng maaga, pagdating ng linggo, dilat ang inyong mata. Hindi kayo inaangkok. Amen po ba? Amen. Yun ang paghahanda na pagharap sa Diyos. Praise the Kung Lord. gusto mong maharap sa Diyos, dapat totoo lahat ng lahat. Diba? Kasi ganun po yun eh. Amen. Busog. Sabi ko Pinawa mo yung tiyan mo? Eh, dalagan ka na, binata ka na, di mo kayang gumawa, naghihintay ka pa sa magulang mo, magluto ka. Yung special mo naman. Alam mo, sasamba ka. Hindi po ba? Kaya Amen. isang pamantaya ko, kailangan kong mabusog bago ako pumunta sa church kasi hindi naman ako pasting. Kasi dumating mo yung alas 12, Amen. hindi akong mataman kasi wala akong bang iniisip kung yung salita ng Diyos. Walang bumubulong ng tiyan ko, butong na. Uhaw na ako. Palapakan natin siya. Maling kami po bang naunawaan yung pinagsasabi mo dito? Magkakaralo sila. Pero isa lang ang tinutukoy nun. Yung pagtatapag sa Diyos na kapalooban yung pag-asa. Amen. Yung katapatan mo sa Diyos, doon na susukat. Hindi naman, dinebay ng Diyos, di ba? May mga pagtitiis, may mga pagtsatsaga. Nabungay, pagiging mabuting tao, at yung pag-asa nakapaloob sa dulo. At ang sabi niya, kailangan natin sumunod sa Diyos ulit. Amen. Pag hindi ka kumupad sa kanyang mga pangakay, kung hindi pa nagaganap, hindi pa yun ang panahon mo. Hindi po ba? Amen. Masaya ba sila? Amen. Amen. Maraming nagkukwentuhan, kaya walang mabusog na aral. Tandaan niyo yan, nakikita kayo ng Diyos. Amen. Hindi ko siya nililip, pero nakikita kayo ng Diyos habang kayo lang sa dyan, nagkukwentuhan kayo. Laging sinasabi ng inyong pastor, habang nagsasalita ng patungkol sa salita, igalang niyo yung salita ng Diyos. Hindi ko kayo pinapagalitan, pero gusto kong ipaalam sa inyo, nakikita kayo ng Diyos. Amen. Amen? Lalo na yung mga leaders. Kaya paglabas, yung pinagchismisan nila, yung kanilang naiintindihan, sila kaya nagibula silang mahawakan.
Kaya madaling mawala sa gawain kasi walang umabsorb yung aral ng Diyos. Amen po ba? Sa lahat ng ayaw ko na nakikinig, tapos may nagbulong-bulong sa kabila. Yung may espiritu kayo, lumalayo ako kumisa. Kasi gusto kong namnamin yung mensahe ng Diyos na sino kailangan mo sa church, hindi yung kwentuhan, di ba? Nakaluwain niyo po ba? Amen. Kung magkukwentuhan rin, tapos sila sa harap na pumasok sa church. Pwede naman, amen po ba? Amen. Yung salbahin naman kayo, sister mo. Hindi ako salbahin. Gusto kong iparang sa inyo, igalang natin ang salita ng Diyos. Amen. Narito tayo sa salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Palapakan natin sila. Tayo na kayo.